sinabi ni Pastor Ferdinand Sustento, si Ismail ay wala daw prophethood sa kanya. Wala daw mabasa sa Quran. Pero itong Quran, tingnan natin itong Quran. Basahin natin dito sa Quran na makikita dito na si Ismail ay isang sugo at isang propeta. Ito sa Quran. Sa Quran. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Gayon din ay binanggit sa aklat ang kasaysayan ni Ismail. Siya ay mahigpit na tumutupad sa kaniyang pangako at siya ay isang tagapagbalita, sugo at isang propeta. Nabanggit dito na si Ismail ay sugo, tagapagbalita ng Diyos at isang propeta. So, talagang si Ismail ay isang matuwid na tao na tumutupad sa mga kautusan ng Diyos. Siya ay isang Muslim. Katunayan, siya tatay niya si Abraham. Then, ang nagtayo sa Kaaba, sa Makkah, sa Saudi Arabia, ay si Propeta Abraham at si Propeta Ismail. Kahit i-search mo sa Google, who built Mosque Kaaba, ay makikita mo si Propeta Abraham at Propeta Ismail. Silang mag-ama. Yun ang tanda na si Propeta Abraham ay Muslim. Ganon din si Propeta Ismail. Lahat ng mga propeta ay Muslim. Kasi kahit yung Masjid Aqsa sa Jerusalem, i-search mo sa Google, who built Mosque Aqsa in Jerusalem, makikita mo si Propeta Sulaiman. Yun ang tanda sa lahat ng mga propeta na sila ay mga Muslim. Kasi kung titingnan mo ngayon ang Middle East, ay lahat ng country diyan ay mga Muslim country. Iisa lang ang alam ko na hindi Islam country sa Middle East, yung Israel. Samantala, yung mga country diyan sa Middle East ay mga Islam. Alam natin ang mga propeta ay diyan na ipinanganak sa Middle East at diyan din nangyayari yung mga sakripisyo ng mga propeta, yung mga kasaysayan sa mga propeta, hanggang diyan sila nangailibin sa lupang Arabia sa Middle East. Din ngayon, ang mga relihiyon ng mga tao diyan ay Islam. Ibig sabihin, yung mga propeta ay ang naiwan nila doon sa mga inapo nila o mga ang kanila ay Islam. So talagang ganyan ang mga propeta. Diyan sila sakripisyo sa lupang sa Middle East o lupang Arabia. Wala namang propeta dito sa lugar natin sa Pilipinas o kaya doon sa Amerika o kaya sa Europe. Walang propeta dyan. Ang mga propeta dyan lang sila, dyan nangyayari yung mga kasaysayan sa kanila sa Middle East. So yan ang tanda ng mga Islam sila. So yan, si Propeta Ismail, nabasa natin na siya ay propeta, siya ay sugo ng Allah, siya ay matwid, siya ay pinili sa kanilang panahon. So si Ismail ay inapo niya si Muhammad, angkan niya si Muhammad. Kasi yung si Ismail, nung maliit pa yung si Ismail, ay iniwan siya ni Propeta Abraham
Kasama ni Ismail ang nanay niya si Hagar. Iniwan niya doon sa isang disyerto sa lupang Arabia dahil sa kagustuhan din yun ng Allah, utos ng Allah sa kanila. Ngunit hindi pinabayaan ng Allah si Ismail at yung nanay niya si Hagar dahil lumabas sa kanila yung tubig na Zamzam. Hanggang ngayon ay matatagpuan yung tubig na Zamzam diyan sa Makkah o Mecca. So yan, matatagpuan diyan ang tubig na Zamzam. So, dahil lumabas sa kanila yung tubig, ay yung lugar na yon ay sa panahon na yon ay deserto pa noon, ngunit daanan yun ng mga tao na dumadaan doon. Mayroon mga tao na dumaan na nangangalakal at nakita nilang may magandang tubig doon, then tumira sila doon. Kagustuhan din yun ng Allah para hindi mapabayaan yung pamilya ni Propeta Abraham. So, hanggang sa lumaki si Ismail, doon siya nakapangasawa, siya pa ang naging pinuno doon sa lugar nila. Then, ang kanya yung mga Quraysh at doon naman nagmula si Propeta Muhammad. Kasi si Propeta Muhammad ay inapo siya ni Abraham, kalahi siya ni Abraham dahil yung si Abraham ay pangalan niyang anak si Ismail at doon nagmula si Muhammad. Ganon din ang mga ibang mga propeta ay nagmula yan kay Abraham dahil anak ni Abraham si Ishak at doon din yung mga inapo ni Ishak ay doon nagmula ang lahat ng mga propeta. So yan, lahat sila nakaugnay sa lahi ni Propeta Abraham. So yan, nabasa natin na si Propeta Ismail ay siya ay Rasul, sugo, Nabi, Propeta. So yan si Ismail. Mabasa yan sa Surah Maryam 1954. So, totoo itong sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Kung ako man ay nagsisinungaling at ang tama ay si Pastor Ferdinand Sustento ng In Time, ay hilingin ko ang parusa ng Diyos sa pagpatay sa akin agad. Itong hiniling ko ay hindi kayang hilingin ni Pastor Ferdinand Sustento na kung siya ay nagsisinungaling at ako ang tama ay parusahan siya ng Diyos sa pagpatay sa kanya agad. Hindi niya kayang hilingin dahil natatakot siya sa kanyang kasalanan.